Meron ako nakitang mga posts pagising ko kanina ng several vloggers and pages patungkol kay Liza Tanas na nasa US ulit. Bakit siya bumalik? Allegedly, may isa daw event, yun nga raw, 5 de Mayo, di ba, yung Mexican feast or celebration ng mga Latin people dyan sa US. Siyempre, maraming mga migrants na Latino, di ba, dyan sa Amerika. Umattend daw, tapos may mga bit-bit daw ng mga Girl Scouts. So, I don't know kung mag-upload siya ng picture si Lisa Tanas ng mga kasamang Girl Scouts. Bakit siya ba ang head ng Girl Scouts of the Philippines? Sa bagay, mukha, unano siya eh. Bagay siyang Girl Scout. Pero pag nagbenta siya ng cookie, papahabol ko siya sa aso. Nagbebenta ba ng cookies ang mga Girl Scouts sa Pilipinas? Parang hindi usang ganyan ano. And I didn't hear na nagkaroon ng ganong klasing activities at anong tawag sa wala naman sa educational system natin ang pinapadala ang Girl Scouts of the Philippines abroad, right? Never ko narinig kasi naging Girl Scout nga po ako nung aking kabataan ay hanggang Boracay lang kami. Yung mga pa-jamboree namin hanggang Boracay lang. Right? Never namang pinadala abroad. Talaga ba? Naranasan nyo ba? Social ba ang Pilipinas? Afford ba ng mga private schools na may mga pa-Girl Scouts ang pagbiyahe in the US? So baka raw ginamit lang yon ni Liza Tanas na way para kunwari ay may purpose yung trip niya sa US, no? Dalhin doon ang Girl Scout maybe at experience ang 5 de Mayo festival sa LA. Kaso mo nga, may nakapagsabi na itong si Liza Tanas ay merong ankle monitor. If not ankle monitor, kasi obvious yun eh. Makikita yun kapag ang ankle monitor, di ba, ay ginagamit for, halimbawa, kung hindi ka, kung pwede naman na huwag kang ikulong, lagyan ka na lang ng ankle bracelet. O yung parang bracelet sa paa na mukhang may relo at may tumutunog, may battery, whatever, na i-charge mo rin yun eh. Pag na low bat, right? Kasi ginagamit yun para i-monitor yung location mo, para siyang GPS siguro, na inaalam kung ikaw baga ay tatakas or hindi. Kung baga ikaw ay may pananagutan pa rin sa batas, hindi pa tapos ang sentensya mo, siguro para lang, di ba may ganyang sistema sa US na instead of you spending your time in prison, sa labas na lang. Pero may ankle monitor ka para nalalaman yung exact location mo every day kasi minomonitor nga po ng mga alagad ng batas. Siguro baka puno na yung, 'di ba, puno na yung kulungan or maybe hindi gano'n kabigat yung kasalanan mo. And maybe ayaw nilang magastos ng husto sa pagpapakain sa iyo at sa mga gastusin ng 'di ba? Pag sa pagkarami ng kanilang mga nakakulong sa kulungan. So kabawasan nga yun sa gastusin at siguro 'di ba mas magaan na parusa rin na may ankle monitor ka lang. Ang kay Liza Tanas daw, ang sabi sa tseka ay hindi yung nasa binti. Maybe I can find a photo kung ano ang itsura ng ankle monitor. Ang kanya daw ay unique. Para daw siyang bracelet. Right? Para siyang bracelet yung kay Liza Tanas daw. Para nga naman hindi obvious. Siyempre may special treatment kay Liza Tanas. Kung siya man ay may nagawang krimen or sangkot sa investigasyon sa Amerika, well, iniimbestigahan pa lang, kaya siguro may ganun. Di ba? May ankle monitor. Or may specific type of bracelet na mukha lang talaga siyang accessory, mukha lang siyang alahas, pero it has GPS capabilities para ma-monitor si babaeng salot. Basahin ko lang kung ano tong ankle monitor na sinasabi ha. When a person shows clear signs of substance abuse issues. This is from SeattleCriminalDefenseLawFirm.com. So, galing sa isang page ng isang law firm sa Seattle, USA. Huh? Kapag may clear signs, prison can be the worst possible place for them. Okay? Okay. Kung ikaw lulong sa droga at kinulong ka, baka magkaroon ka ng like withdrawal syndrome or something na nanginginig ka kasi hindi ka naman pwedeng 'di ba, bangagin sa loob para lang tas bawasan lang ng 'di ba ng pakonti-konti araw-araw or linggo-linggo or buwan-buwan hanggang sa tuluyan mong maiwala sa sistema mo yung pagkalulong mo. So instead of ikulong ka, gamitan ka na lang ng ankle brace or ankle monitor. Sabi dito sa SeattleCriminalDefenseLawFirm.com.
Ah. Instead, a judge may choose an alternate sentence like work release. Pag tatrabahuin ka, siguro di ba, magwalis-walis ka at whatnot. Ganon. Or, yeah. Di ba may mga ganong parusa? Parang community service tingi-tingi. Or another type of diversion, ankle monitors, in addition to being a fairly common plot device in television and films, are also possible avenue. So, yun daw yung gamit ng ankle monitor. So, monitor ka. Hindi ka naman kasi pwede ikulong kasi baka mamaya magkurug-kurug ka doon, di ba, na hinahanap-hanap ng sistema mo yung droga. So, may mga nakita ko mga posts, mga kababayan, about Liza, and several posts ito eh. Ito, posted by SDS New York or Sara Duterte Supporters New York. Shout out po sa inyo. Also, si 167 nag-post din. Ang galing naman ni 167. Also, Optic Politics, kanina lang, bago tayo mag-start, nag-post din. So, ang post ni 167 ay ito, May 5, 2025. Paki-follow po si Channel 167 mga kababayan ha. Isa yan sa mga vloggers ng EDSA. Pwede nyo siyang tanungin kung may kinita ako sa EDSA. Diba? Or kung magkano ang ginastos ko sa EDSA as one of the vloggers na pumunta doon. May 5, 2025, 11 a.m. flight, kasama ang mga Girl Scout para kunwari field trip. Ooh. Touchdown Los Angeles or LAX. Diba? LA International Airport. Post naman ng Optic Politics, bakit nasa anemika si Liza Tanas ngayon? May nagtatanong kung tapos na ba yung di umanong prison furlough. Ooh. Bakit ka bumalik sa anemika, ma'am? Katulad ng vlog natin ng mga nakarang araw, di ba? Di ba? Aabutin daw ng 2 to 3 months yung parang forensic doon sa namatay. Yung pag-iimbestiga kung yung katawan ng namatay na kasama ni Liza Tanas sa trip niya doon nung March ay positive sa kokaina. Oy, pumalag nga pala ang Malacanang sa sinabi ni VP Sara ha, na si Liza Marcos, nandun sa police report ang pangalan patungkol doon sa namatay na binitbit niya papuntang US and may mga powdery white substance doon sa kwarto. Ang post din po ng SDS New York, alalahanin nyo, New York, or isang state sa US, although nasa East Coast at West Coast naman po ang LA, naka-receive din sila ng info. Very New Yorker goes to LA via PAL. PAL? Akala ko private jet. PAL? Ang tip ha? I don't think so. Pero wait, baka reliable yung source nila. Baka PAL nga or Philippine Airlines at kasama nga yung Girl Scouts. Right? Kasi kung private plane, bakit pa private plane mo yung mga Girl Scouts? Very New Yorker. Sino ba yung Very New York? I'm Very New York. Malay ko kung sino yun. Nagtatanong lang naman tayo. Very New Yorker goes to LA via PAL para sa Mayo 5 or 5 de Mayo kasama ang naka-Girl Scout for a change. Nagtatanong din sila. Ano kaya ang comment dito ng mga IME vloggers? Mangga, going back to you, binira na ni VP Sara yung hipag mo. Sinabi ni VP Sara na nasa police report sa US, sa LA particularly, specifically, si Liza Tanas. Okay? Nasa police report at may namatay nga doong Pilipino, mayamang Pilipino. At ang sabi ninyo, magkaaway, napalabas ninyo, magkaaway kayo ng hipag mo, right? Ba't hindi ka nagsasalita patungkol dito? Ba't tahimik ka, Mangga? Ano ang sabi ng mga double agents dito? Ano ang sabi ng mga hudas na Duterte supporters patungkol dito? Umiimik ba sila? How about yung mga IME vloggers? Anong comment nila dito? No less than the Vice President, binulgar to. At ngayon bumalik ng anemika si Anes?
Si Liza Tanas, what for? Baka natapos na yung investigasyon. Malay natin hihilutin niya ang investigasyon sa Anemika. Magaling, I'm very good at that, sabi niya, di ba? Sa isang Hi, Louie, I'm Marie McCullen. If you can give it the push, I'm very good at that. I won't bore you with the details. My friend had a problem. Can you hear me? Si Hi Louie. So, nagsalita na yung Vice President, ba't parang tahimik si Mangga sa issue ni Liza Tanas? Talaga bang magkaaway ang maghipag or hindi? Right? Eto, may babasahin ako message sa inyo mga kababayan. Bear with me. Kasi tumutugma dito sa mga posts. Makinig kayo ha, reliable source. Ito, hindi ko alam kung na-vlog na ito ng mga manga vloggers or magre-react kaya sila patungkol dito. Kasi ang sabi nila, fake news daw ito Fake news daw si Dean Chase. Cloud chaser lang daw si Dean Chase. Yung isang OFW sa LA na nagsalita na totoo na may namatay sa US. Na Pinoy at kasama na ni Liza Tanas. Part ng kanyang entourage. Anong sabi ng mga double agents doon kay Dean Chase? Yung Pinoy na kalbo na si Lahis? Or by? Fake news yan. Cloud chaser lang. Fame whore. Eto, Vice President ang nagsalita. And ito po yung message ang message na ito mga kababayan ay galing lang namang Anemika. Kala ko ba magagaling yung ibang mga vloggers? Ba't wala nag-i-inform sa kanila? Good morning, sister. Informing you, Maharlika and Attorney Glenn Chong. Shout out sa nag-message, I won't mention your name. Informing you, Sister and Maharlika and Attorney Glenn Chong, that Liza Tanas took an 11 a.m. Philippine time flight, alas 11 ng umaga, last Monday, May 5, to LA, kasi kung Lunes ng umaga dyan sa Pilipinas, Linggo pa yan ng gabi sa LA, okay? So, kung ilang oras yung trip na yun, maybe 16 hours, 18 hours, paglapag nila sa LA, saka pa lang May 5 sa US. Ahead lagi ang Pilipinas, di ba? Nasa Pacific kasi kayo. So, A5 daw, alas 11 ng umaga, malamang hating gabi ang dating or maybe, I don't know. Hindi ko alam yung difference. Pero usually 15-16 hours ang difference ng Pilipinas sa dyan sa bandang West Coast sa LA, no? 15 or 16, I think 15 hours. Pero yung haba pa ng flight, iba pa yun So, lumipad A5 sa LA, California with Girl Scouts as camouflage. Please pass it on to Attorney Glenn Chong. Regards. From a spy working at a certain airport. Okay. So, hindi ko alam kung binanggit to ni Miss Maharlika sa kanyang live, mga kababayan. Paki-comment po sa comment section. Pero, merong spy itong kakilala natin sa US na nagtatrabaho sa airport at namataan daw ng kanyang spy, si Liza Tanas, na sumakay ng flight na pang alas 11 ng umaga noong Lunes sa PAL. At bit-bit ang mga Girl Scouts. Social talaga siya, no? Ginamit pa? Ganun ba yun? Nagtatanong kami, ma'am. Bakit kailangan niyang bumalik? Maybe to remove the ankle monitor? No, not the ankle monitor kasi ang sabi po ay bracelet. Ngayon maraming bracelet si Liza Tanas. May nabili rin niyang bracelet sa Thailand na protection sa mga kulam-kulam.
Eh, magaling din diyan ang mga Thai, eh. Matindi rin yung kanilang paniniwala sa mga kulam-kulam, aswang, barang, kung ano pa man. And may mga matitindi rin silang pangontra. Eh, tumira si Liza na yan ng 1 taon sa Thailand. So, nakabili yan ng pangontra. Ngayon, 'pag may nakita raw kayong bagong bracelet na parang unusual na suot niya, baka yan yung ankle monitor, replacement para hindi halata. So, mga kababayan, ang tanong, malulusutan kaya ni Liza Tanas ang kinasasangkutan niyang kaso involving yung namatay na Pilipinong eredero at angka ng galing sa angka ng mayayaman? Malusutan kaya niya ito? Or ano ang kanyang pwedeng gawin para matanggal ang kanyang pangalan sa police report? You think nagsisinungaling ang Vice President nung sinabi niyang sangkot si Liza Tanas sa isang krimen sa Amerika? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.